Ang banyuhay ay isang proseso na sumasalamin ng pagbabago sa aksyon o pananaw. Halimbawa ay kung nagpapalit ng pinuno ang pamahalaan o kaya ay binabago ang makalumang paniniwala o ideolohiya. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan madalas na iniisip na walang pagbabago sa kalakaran sa politika, layunin ng banyuhay na magbukas ng diskurso sa mga pinakamaiinit na isyong pambansa. Ang programang ito ay nakatuon sa pagbibigay ng mga sariwa at makabuluhang pananaw na maaaring magbunsod ng pagbabago sa ating kamalayang socio-politikal. Magandang araw sa lahat ng mga nakatunin ngayon dito sa DZUP. Welcome to the Banyuhay Podcast Series. I am your host, Dennis Kilala from the Department of Political Science, and welcome to Banyuhay. Ang podcast na ito ay inisyatibo ng UP Center for Integrative and Development Studies, ang research think tank ng University of the Philippines. Ang UP-CIDS ay ang policy research unit ng UP System. Ito ay tinatag para suportahan ang iba't ibang klase ng pananaliksik at pag-uusap tungkol sa mga isyong may kinalaman sa pag-unlad ng bansa at pamamahala nito. Sa ating episode para sa Season 2, titingin tayo lampas sa resulta ng nakaraang halalan patungo sa hinaharap. Paano huhubugin ng kinalabasan ng 2025 elections ang internal politics ng ating bansa. Lalong-lalo na at tayo ay patungo na sa susunod na State of the Nation address sa Hulyo. Kasama natin para sa talakayang nakatuon sa hinaharap si Dr. Maria Fe Villamejor Mendoza mula sa UP National College of Public Administration and Governance. Siya ay ginagalang na Professor Emeritus ng Universidad ng Pilipinas, isang karangalang iginawad sa kanya noong April 2023 bago pa man ang kanyang nakatakdang pagre-retiro. Siya ay naging dating dekana ng UP-NCPAG. Ang kanyang malawak na pag-aaral ay sumasaklaw sa regulatory governance, competition at regulation, partikular na sa merkado ng kuryente, pamamahala sa pampublikong sektor, paglaban sa korupsyon, e-governance, climate change at kalidad ng serbisyo ng gobyerno. Mababasa ang mga ito sa kanyang mga naisulat na nagtamo ng mga parangal at pagkilala. Sa kasalukuyan, siya ay aktibo bilang interim president ng Philippine Public Policy Network at dati ring kinilala sa The World's Who's Who of Women noong 1991. Welcome po sa Banyuhay, Dr. Mendoza. Salamat, Dr. Dennis. Batay sa natapos na eleksyon, ano po ang inaasahang komposisyon ng ika-20 Kongreso? Anong mga pagbabago ang inyong inaasahan sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng administrasyon, oposisyon at iba pang puwersang pampolitika? Sa aking palagay, pareho pa rin ang na marami na galing sa mga political dynasties na tinataya ng mga 70 to 80%. Dahil ang result talaga ng midterm election, parang pare-pareho pa rin ang tumakbo at nanalo. No? Meron pa rin mga magkakapamilya sa bawat chamber ng Congress. Sa Senado, mga Tulfo, Villar, Ejercito, Cayetano. Sa Senado at House of Representatives, Marcoleta, Villanueva, Tulfo, Po, at sino pa ba? So parang dami nilang pare-parehong nandoon pa rin sila at hindi pa napapalitan, no? Sa balanse naman sa panig ng administrasyon at sa mga Duterte, sa 5-5 sa Senado na resulta ngayong 2025, baka mayanig ang Senate presidency at House speakership. Kasi may mga agam-agam, bakit ba pinatagal yung impeachment, no? At bakit hindi siya sinagawa ni Senate President Cheese, no? At ang nga doon, bakit parang pumapalya si Senate President Cheese, no, doon sa kabilang panig, no. Doon naman sa House speakership, ang sabi ng alyansa, sabi na naman yung impeachment hindi dapat sinabi, 'di ba? Na pwede naman siya after elections na eh. So nakasira siya, no. At ang nga doon, bakit kasi sinulong yung impeachment bago ng eleksyon, di ba? Pero yun nga, sa mga pag-aaral, para namang ang Senate President Chis Escudero at Speaker of the House Romualdez ay hindi naman matitibag at nasa kanila pa rin ang mayorya.
Sa magandang performance naman ni Bam at ni Kiko, making it to the Magic Five, no? Parang may pag-asa na ipinakita ang youth vote sa kabuuang bumoto ngayong Mayo. So, sa suma total, pareho pa rin ang parang komposisyon, pero meron tayong pag-asa. Maganda yung parehong komposisyon pero may pag-asa para sa kinabukasan ng ating ika-20 Kongreso. Paano naman po maaring maimpluwensyahan ng umiiral ng mga tunggaliang pampulitika tulad ng mga tensyon sa pagitan ng Marcoses at Duterte ang agenda ng lehislatibo? Paano ito makakapekto sa ugnayan sa loob at pagitan ng Senado at ng House of Representatives? Mahirap yung tanong mo, Dr. Dennis. Ang nakaraang halalan ay wake-up call sa administrasyon ng Marcos. Kaya maaaring di maisusulong ang mga batas na gusto nila nang walang masyadong agam-agam at question. Ang mga Duterte ay nagpakita ng malakas pa ring following dahil sa simpatya sa pagkakulong ng former president sa Den Haag. No, at dahil din sa mga aligasyon na masigabong pagsulpot ulit ng mga troll farms. Paano maiinfluwensahan ang tunggaliang pampolitika? Mahirap kasi dahil weak ang political system natin. Ang party system natin mahirap. Hindi siya kagaya sa ibang bansa na ang pinaghuhugutan ay ang ideolohiya, ang adikain para sa bansa. No? So parang ang hirap i-influensyahan. No? So ang kailangan i-mitigate yung kanilang pagnanasa na i-perpetuate ang mga sarili at sa pwesto, 'di ba? So mahirap na i-influensahan ang ating mga tunggaliang kapag pareho pa rin ang na umiiral na weak party system at saka yung ating political dynasty, 'di ba? Subalit ang si President Marcos ay maaring gamitin ang kanyang political capital at authority as a strong executive para ipatuloy na isulong ang gusto niyang agenda. Meron pa naman siyang 3 taon, no? At mayorya ang nandoon sa House of Representatives at para namang mayorya pa rin ang nandoon na pro-administration, no? So pwedeng maisulong pa rin ang agenda ng present administration. Kaya lang nga, mas maraming tanong ngayon. Hindi siya smooth sailing kagaya ng mga unang panahon na andun sa LEDAC at more than 90% ng mga nandoon na priority legislation o priority bills ay naisusulong ng bawat kamara. Dagdag pa kung ipapagpatuloy ang critical collaboration and independence ng mga true opposition sa Congress, baka maiswing sa mas makabuluhang paglalatag ng mga legislative agenda na may ambag sa tao. Pero marami tayong kailangan na gawin. Hindi lang mag-away-away ang Duterte at ang Marcos, pero ano ba ang dapat na isusulong natin na legislative agenda? No? Pero yun nga, ang hirap kasing ma-influensyahan dahil naka-institutionalize na ang strong executive. Meron naman tayong LEDAC at yung checks and balance kasi between the executive and the legislative ay parang mahina. Kaya hindi nila parang naiisip that pag ang kanilang mandato ay put order on things and not to follow orders from the executive. Makakatulong po kaya, Doc Mendoza, yung panawagan ulit ni Presidente na magkaroon ulit ng unity, no? Kasi kakasabi niya lang yun sa kanyang interview para dito sa smooth sailing na relationship doon sa kongreso natin at sa ating ehekutibo. In theory, pwedeng magkaroon ng unity, 'di ba? Pero sa realidad, medyo nawasak na yung unity na sinusulong nila nung nagkakandidato pa sila. Maaring isang
wish list yung unity ngayon. Pero malay natin, baka naman magkaroon pa rin ng unity. Ang kailangan lang talaga ang mga nasa pwesto ay isipin kung ano yung para sa bayan at hindi para sa sarili nilang interes. Ano po kaya ang mga pangunahing patakaran o polisiya ang malamang na maging pangunahing prayoridad o puwede rin po yung mga punto ng pagtatalo para sa susunod na kongreso? At kaugnay din po diyan, ano po kaya yung maaasahan natin sa susunod na State of the Nation address? Ah, Siguro ang mga priority na patakaran sa susunod na SONA ay ang issue ng yung kahirapan pa rin, 'di ba? At saka yung inflation. Ang food inflation natin ay sabi nila ay bumababa na, pero talaga pag pumunta ka sa mga grocery, ang mahal pa rin ng mga bilihin, 'di ba? Yung mga medyo nakakaangat ang trabaho at ang income, nagrereklamo eh. 'Di ba? Lalo na yung mga maliliit ang sweldo, 'di ba? Siguro kailangan din tutukan yung unemployment, no, or displacement, at saka yung overseas contract workers, no. Kasi parang ano doon, 'di ba sabi niya sana merong panahon na hindi na sila talaga magiging OFW. Pero tandaan natin na isinulong ang patakaran ng pag-encourage ng overseas labor ng kanyang ama, 'di ba? At mahaba na yung panahon, pero talagang depende pa rin tayo. We were buoyed up by the remittances of overseas Filipino workers during the pandemic. Kaya ang ano doon, paano kaya ang gagawin doon? Pero importanteng bigyan ng atensyon yung doon. In addition, yung doon sa fake news. Kasi wala pa tayong ganun na wala din tayo sa cybersecurity, 'di ba? So tignan natin kung bakit nagkakaganon at yung fake news ay nag-spread fire at walang nagre-regulate. Yun yung mga ganun, no? Pero siguro tignan din natin yung lumulobong external debt. Ang laki talaga ng external debt natin, no? So, ang ano doon, poverty, unemployment, yung ating external debt, pati yung usapin sa West Philippine Sea. Although ang ASEAN ay meron ng code of conduct na binabalangkas, no? Pero mapapatupad pa ba yung bullying sa atin sa West Philippine Sea? Siguro kailangan din tignan yung ICC scope of authority, yung regulation of political dynasties, and the revision of the party list system. So, yun yung mga ganon. Pero hindi ko alam kung magiging priority legislative agenda yung mga yon. So, anong anticipate natin sa susunod na SONA? Siguro, maganda yung sa panahon ni President Bongbong, kasi parang na-revive yung cultural natin sa paggamit natin ng Filipiniana at barong, 'di ba? Maganda siya. Kasi yun naman ang din ni First Lady Imelda Marcos noon, 'di ba? So anong makikita natin? So siguro the pomp and pageantry of yung Filipiniana. Pero ano yung substance i-anticipate natin sa SONA? Sana yung mga tutukan, yung mga ano ba yung nagawa para dun sa food inflation? At yung 20 pesos na kilo ng bigas. At saka yun nga, yung paano ba na-hijack yung 2025 GAA, 'di ba? So ang ano doon, kasi ang SONA is basically a listing of the accomplishments of the administration and ways forward, 'di ba? Pero ano ba talaga ang nagawa nung nakaraang taon? So tingnan natin, beyond the pomp and pageantry of Filipiniana and cultural revival, ano ba ang substance ng SONA? Kung okey lang 'no, magdadagdag lang ako ng kaunting katanungan dun, Dr. Mendoza. Maraming demands 'no, para sa serbisyo mula sa pamahalaan na nangangailangan ng paggastos. Pero katulad din po ng nabanggit niyo kanina, kinakailangan din natin tignan yung ating pag-utang 'no. Kasi siyempre 'pag gagastos ka kailangan may gagamitin ka na pera pagdating diyan. Ano po yung magiging
Ano yung pananaw po ninyo tungkol doon sa kinakailangan na maglabas ng pera ng pamahalaan habang tumataas din po yung kanyang utang? Utang. Ang ano kasi ang fiscal administration, 'di ba? Kailangan marami tayong taxes para marami tayong income. In addition, kailangan meron tayong contribution from the government, the GOCC sector, yung mga dividend nila kasi kailangan meron silang ambag doon sa treasury natin. Pero yun nga, kapag kulang yung mga yun at malaki ang expenditure natin, nangungutang tayo, 'di ba? So anong gagawin natin para magkaroon tayo ng balance, parang fiscal administration? Medyo mahirap kasi malaki yung utang natin. Siguro ang ano natin, yung remittances of OFW na talagang umaangat yung ating revenues. Pero yun nga, kapag palagi kang nag-encourage ng remittance, di paano na yung nandoon sila habang buhay? Paano na lang ang reintegration nila at paano yung pag nag-finish contract sila, 'di ba? So bababa din yung kanilang contribution. So ang siguro kung magta-tax naman, ang hirap mag-tax. At ang mga tao averse sa taxes, 'di ba? Bakit may tax na naman akong babayaran, 'di ba? Ang dami ko nang binabayaran. So siguro tingnan natin kung saan tayo kikita. Pero yun nga, tingnan natin din kung paano hindi tayo masyadong magtataas ng taxes. Kasi pag nagtaas ka ng taxes, 2028 ay siguradong hindi ka iboboto. Pero yun nga, mahirap yung balancing act sa fiscal administration. Mahirap na pero kailangan kasi ang sabi naman nila ang contribution daw ng mataas nating external debt ay yung pivot natin sa China at ang pagkuha natin ng mga ODA from China. Kasi yung ating build ng panahon ni former President Duterte, dati kasi privatization siya and public-private partnership. Pero ang ano doon, kasi ang risk noon at saka yung gastos nakalagay sa private sector. Pero nung kay panahon ni President Duterte, BBB siya and ODA loans ang inano natin, kaya lumobo ang ating external debt. So ang ano doon, paano natin pumunta ulit sa panahon. Kunyari nung panahon ni President Noynoy Aquino na reverse natin yon at there was a time na tayo ang nagpapautang. Yon. Salamat po doon, Dr. Mendoza. At nabanggit niyo na rin po yung 2028 elections. Dahil nga po sa resulta ng halalan, paano pong posibleng iposisyon ng mga partido at ng mga pangunahing personalidad ng kanilang mga sarili sa 2028 po na presidential elections? Positioning na siya, no? Ang hirap doon. Pero yun nga, doon, maraming magnanasa na tumakbo sa presidency sa 2028. Lalo na yung mga top 3, yan, si Bongo, si Bam Aquino, si Tulfo. Number 3 yata si Bato, 'di ba? So parang number 4 lang si Tulfo. Pero doon sa may ambisyon na magpresidente, siguro yung tatlo. Pero yun nga, paano sila puposisyon? Napakalakas ni VP Sara. Si VP Sara kasi hindi lang yung sympathy vote ang makukuha niya dahil nakakulong ang tatay niya. Siguro sympathy vote din kasi parang inaakusa siya ng impeachment, 'di ba? Na crime, na treason, mga yung corruption, mga ganyan, 'di ba? So parang mo doon, ang laki ng kasi 'di ba ang mga Pilipino gusto nila yung underdog. So, ang doon, parang ang palagi pinoproject ni VP Sara ay sila yung inaabuso, sila yung biktima, yung mga ganon. And people parang, 'di ba, by that yung mga projections na ganon. So, paano sila poposisyon kapag parang ang opozisyong Duterte ay napakalakas? Parang ang hirap, 'di ba? So, ang siguro natin kailangan natin na pumosisyon ang ibang hindi pa masyadong puposisyon. Kasi yung mga top 3 or top 4 sa Senado, usually hindi naman sila nananalo. Di pa sa history natin, wala namang yung top senator ang
run for presidency na nanalo, 'di ba? So siguro ang ano doon, kung talagang una, ayusin nila yung trabaho nila. Kung gusto talaga nilang pumosisyon na an alternative candidate for the 2028 election. Ayusin nila yung trabaho nila, kung legislation, wag executive at mamimigay ng ayuda, no? So parang gano'n. Ayusin nila, mag sila ng collaboration. Tingnan nila kung sino yung pwedeng mga allies nila, hindi lang sa Kongreso at Senado, kung hindi sa iba pa. Kasi kailangan na rin nila ng mga donors and supporters, basta mag-file lang sila ng certificate of ano yung SESE, yung parang yung expenditure and Expenses. 'di ba, parang gano'n. So kailangan 'yon, work hard and professionally. Second ay collaboration and networking with potential allies and donors. Tapos siguro, ayusin nila yung kanilang mga messaging sa tao. So, ipakita nila na talagang gumagawa sila, at hindi para sa sarili nila, kung hindi para sa bansa at para sa tao. Ang mga tao naman, hindi naman mga bobo, 'di ba? Hindi naman sila mangmang, 'di ba? So ang ano doon, makikita din nila kung talagang sincero, na talagang nagtatrabaho ka at gagawa ka ng maganda sa 2028 and beyond. Pero mahirap yung pagpuposisyon kasi maganda sana kung meron tayong political party system na maayos, 'di ba? Na simula pa lang tinitrain na sila, o ano yung gagawin mo, ito yung platform mo, ito yung agenda natin, ito yung gagawin mo. Para makita ng tao na meron kang ginagawa talaga. Pero yun nga, until we have such a strong political party system, ang gagawin ngayon ay talagang kanya-kanyang diskarte. Magtrabaho ka ng maayos, makikita yon kapag nagtrabaho ka ng maayos, matino, at may puso para sa bayan. Pangalawa, hindi ka nag-iisa, kaya kailangan kumuha ka ng allies mo, at iayusin mo yung network mo. Not only network na merong shared vision sa'yo, kundi meron ding mga resources na tutulong sa'yo kasi kailangan mo ang machinery. Although yun nga, maraming dun sa mga pagkakataon natin na yung volunteers, di ba? Para ang daming volunteers talaga na talagang gustong tumulong para nga maisulong yung advokasya ng kanilang favored candidate. Pero kailangan natin ng network na meron pa ring resources. At yung pangatlo, yung messaging mo. Huwag mong sabihin lang, i-keep sa sarili mo. Although yun nga, ang sabi nga, kapag magaling ka, yung reputation mo precedes you. Pero kailangan sa usapin ngayon, lalo na sa social media, kailangan makita din ng tao, ito yung ginagawa mo para mas ma-appreciate nila ikaw na potential na candidate sa 2028. Salamat po doon. Ma'am, tama po ba yung pagkakaintindi ko na una, sa ngayon, dahil sa nakarang eleksyon, mukhang Sara Duterte pa rin ang malakas. Tapos yung mga Parang, Tapos ma'am, yung mga recommendation ninyo, sino ba yung kinakausap nyo doon na para magkaroon ng network, ganyan, na ayusin yung messaging and all? Sino pa yung mga kinakausap nyo na gano'n na maaring magkaroon pa ng pag-asa para lumaban doon sa malakas na Duterte? actually, wala ako kinakausap, pero sana makausap siya, 'di ba? Pero yun nga doon, kasi parang ang potential kasi si Bam Aquino, 'di ba? Pero andyan din si Vica Soto, andyan din si Mayor Joy, at hindi rin natin pwedeng isantabi si VP Lenny, 'di ba? Pero yun, lahat sila ay nasa local level, 'di ba? At yun nga, kailangan natin ng national presence. So doon sa apat na yun, 'di ba, parang si Bam Aquino ang may national presence sa ngayon. So ang doon, sana nga meron tayong alternatibo para hindi naman monopolya. Kasi kasi 'di ba, nag-Aquino na presidente, nag-Marcos na presidente, tapos nag-Duterte na, magdo-Duterte na naman. 'Di ba? So parang naman, yung political dynasty nga natin, ang dami na, 'di ba? Pati ba naman sa highest
possession of the land, meron pang ganun. Bigyan naman natin ng pagkakataon ang iba. Salamat po doon. Ngayon naman po yung resulta nga nung ating eleksyon, tapos yung papasok na 20th Congress po natin. Ano naman po yung implikasyon niya doon sa pamamahala, no? Ito po ba ay nagresulta sa demokratikong konsolidasyon o mas paghina po ng demokrasya natin? Ma'am. Sabi nga natin, di ba, parang may surprise hope ang 2025 midterm elections, 'di ba? So siguro hindi humihina ang demokrasya. Ang implikasyon ng 2025 election ay panibagong pag-asa sa konsolidasyon ng mga puwersa na talagang kailangan natin. Hindi natin sinasabi na puwersa na, ay, mas magaling kayo, di ba? Pero ito yung mga puwersa na kailangan natin para mas maayos yung pamamahala natin, di ba? Medyo ang laki ng trabaho o mandato na nakaatang sa kanilang mga balikat, di ba? Pero yun nga, kung sila ay patuloy na gagawin ang trabaho nila, patuloy na may suporta doon sa mga naniniwala sa kanila, siguro magmumultiply siya sa pagiging parang yung trust in government at faith in democracy. Baka pwedeng maganon, no, na sila yung unti-unting pag-asa. Ang lang nga doon, ang hirap lang kasi ang liit na, ang napakakarampot na pag-asa. Pero we hold on that little hope that someday democracy will flourish again in our country. And hindi ang democracy kasi ay hindi lang trabaho ng nasa posisyon. Ang democracy should be a democracy in action with all the people working towards its successful parang implementation in the country. Ano po yung mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig, sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na po iniisip na natin ang 2028 elections at nakita naman po natin yung mga resulta ng halalan ngayong 2025. Patuloy lang siguro ang natin, ang pagmulat, pagmamasid para ang demokrasya ay maging makatotohanang hindi lang siya simbolo, hindi lang siya ideology, kundi demokrasya in action. So kailangan hindi lang iasa natin doon sa mga nakapwesto. Kailangan gumawa din tayo ng magagawa natin in our own little ways para ang demokrasya ay mangyari. Kasi yung napaka-elusive ng democracy. Ay, democratic country kayo, pero hindi naman totoo yun, di ba? Kasi merong mga nagdidikta, merong nagmamanipula, di ba? Yung parang mga ganon. Tignan natin, ano ba yung authentic democracy? Na ang mga boses ng mga tao ay naririnig, ang mga trabaho ay nagagawa. There is parang a community spirit na moving towards a better future for the country. Maraming salamat po, Dr. Mendoza, para sa inyong mga napaka-importanteng obserbasyon at analysis matapos ang ating halalan. Tunay pong napakahalaga ng papasok na Kongreso at mukhang mas magiging mainit ang mga kaganapan patungo sa halalan 2028. Sa ating mga tagapakinig, hawak lang tayo doon sa maliit na pag-asa na yon at ipagpatuloy natin na ipaglaban ang authentic democracy. Sana po ay makatulong ang mga pananaw na ito sa pag-iisip at pagpili natin para sa halalan sa 2028. Maraming salamat, ma'am. Okay, salamat. Ingat po kayo. Thank you. Dito na po nagtatapos ang ating episode. Ako po si Dennis Kilala. Maaari lamang bisitahin ang website ng CIDS sa cids.up.edu.ph o ang aming official Facebook page, facebook.com/UPCIDS. Maraming salamat at magandang araw po.